anday kanang karon dilang ta mo kuan sa gospel kay ato ipadayon ang series about finances, di ba? So iba ko daghan tag prayer ron pero kuan sa ta mag-pray sa ta kadiyot. So let's bow our heads for a prayer. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you for today. Salamat Lord nga nakaari mi Lord. We pray Lord you send the Holy Spirit diri sa amuha Lord, diri sa room to help us understand your message for today. We pray, Lord, na kanimo makatunan, Lord, amuning mada sa mong balay, and we can also preach this sa among silingan, sa among co-workers, sa among mga classmates. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, while nag-wait sa kuan sa PowerPoint, kisay kuan, na-bless karon. Ha? Sige, na-bless man mo sa kahuman sa unto, nabaligyan ta mo kape sa kuan. Di joke ra. Di dapat networker sa taga-tire ba para matuo sa mga tao sa tong pagstorya diri. So, ang topic din ako ron is biblical financial principles. So, gamay lang nga kuan, fact, ang kaning Holy Bible para sa mga Kristiyano, it's the book of truth, di ba? Para sa mga historian, ang Bible is accurate history book. Para sa mga kuan eschatologists, kuan siya, book of prophecies. Pero ang mga tao wasla ka po ang kaning Bible mo dili sa pinakakaraan nga financial book in the history. So gamay lang ako statistics. Ito next. Alright, so kani siya nga statistics kuan diri over 75% daw sa mga Pinoy kay financial illiterate ba? Siya pasabutan na 75% sa mga Pinoy wasla ka ba unsay basic financial concepts. Ngano man kay wala na gitudlo sa eskwelahan kanang gipag-graduate ata trabaho pero wa jud ka ba unsay mga kuan ba? Unsa pag-file og tax ana, unsa pagkuan handle sa sweldo. 25% ra ang knowledge ana. Pero in contrast, in the whole Philippines, tanang denomination, 90% ato is Christian, Katoliko, tanang denomination. So, kuya kay contrast ba, ang pinakanindot nga financial book is the Bible, pero daghan kay mga Kristiyanos nga financial illiterate. So, muna ang usa na tong i-discuss karon. Ang kanindot sa Bible is, it stood the test of time ba? Kay pila na siya kay thousands of years, pero ma-apply gyapon na yung principle sa tao nga nagpuyo karon sa 2026, di ba? So, before I start, gamay lang nga disclaimer. Actually, gi-discuss na ni Bro Ralph in detail kaning dili na siya prosperity gospel. Ang prosperity gospel is the belief nga gihimog investment sa God ba. Nga dapat muhatag jud ko ni God kay para makuan ko, mabless ko. Dapat ihatag din na ako. Although ang Bible nisulti ana, ang tanawon sa Ginoo imo man kasing-kasing. So, dili na siya prosperity gospel. Dili ta muhatag para i-bless. Dapat muhatag ta kay na bless na ta. Amen. Next is ang concept of being rich is bad. So, ang kanang gusto madato or kanang dato, wala na gi-condemn sa Bible. Ang unsa may gi-condemn dito, ang being greedy, ang kanang greed. So, ang conception mo sa mga Kristiyano, uy, kanang mga dato, lisod na sila may malangit, ana ba? Pero ang gi-condemn sa Bible is kanang paghakog na do. So, okay ra na mo, umukuhan ka nga dato, ka ba sa timan-ani mo, imong kasing-kasing align sa teaching sa Ginoo. Next, ang kaning kuan, last disclaimer, kanang poverty, nga kuan dyan na siya, good dyan na siya permi. Diba, istorya na ni Bro Ralph. Katong mga saints, anong ni chose to sila poverty is, kuan to sila, personal conviction to nila, between them and the Lord to. Dili pasabot nga kita tanan, mo live in poverty. So, kuan, pareha rasad sa example, ako, ni-delete ko social media, 8 years ako sa social media. Personal conviction tanan ako between me and the Lord, dili pasabot nga, kita tanan mag-delete jud social media, di ba? So, kanang poverty, kana if gi-convict ka ni Lord nga mo live ka in poverty, mo na siya. Okay, Aresyo. Magkuan sa ta activity kay para dili dukaon mga tao ba. Dako kani nga pizza naso diri, di bitaw. Kung tawag kog tulo ka tao ha. Ang sayon ra jud inyong buhaton, inyong tag-anon unsay position sa bula, mulihok man ang bula. So, move na siya middle,
top o bottom. So, if makatag-an mo na mo'y premyo. Sige. Kasi gusto una mo kuan mo tubag. Lo, si bro, please. Hey, bro. Tag-an ra ka middle, top or bottom. Asa na? Middle, top or bottom? Top? Sayop, middle. Kaya sunod. Apo Joseph. Ano bro, tag-an bro. Middle, top or bottom? Ubos? Top, sayop. Last, kita. Asa? Ah, bottom? Top yapon. Di, okay na siya. Di, isa may lesson na ni. Anong galisod mo kuan? Track sa bula, kay wala mo ka kasubay. Kaya wala mo kita. No, kaning bula, ilisi sa inyong finances. Ganong maglisod mo determine unsay status sa itong finances. Ganon man. Kay wala na to gi track, wala na to gi subay ba? So muna siya ang first principle nga ako itudlo diri. Budgeting. You need to track your expenses. Luke 14:28-30. Atong basahon tanan. For if you lay down. So, muna siya ang first principle nga dapat atong i-absorb sa Bible nga dapat yung data mag-budget. Unsa may statistics sa mga Pinoy ron, over 63 to 78% sa mga household living paycheck to paycheck. Unsa may pasabot na nag-abot sa sweldo, huwag tang dayon. Di ba? May buong ka nga, asa tong kwarta mo ro magnawa sa hangin. Kaya nga naman, wala man ato gisubay asa pa dong ang kwarta. Unsay kwarta mo unsay kuan kwarta nga mo gawas. So, ang pag-track na, atong i-calculate ang imong cash flow. Unsa man ang cash flow? That's income minus your expenses. So, natay example diri, amo na yung monthly income, monthly expenses. So, si Juan ni siya, mo na iyang kuan, income niya, 10,000. Kaya ba ko, dili na siya makabuhig pamilya, pero example rin niya para dali makalculate. Iyang monthly expense, 11,000. Pila yung sobra niya inig usa ka buwan? Negative 1,000 siya per month. Ato siya tagaan og 10 years, wala mausab niya, madato na siyang tawanan di. Ha? Di ba? Bisa kung sa uno niya hard work niya, maningkamot siya, if wala mausab siyang kuan expenses, kaya wa man niya gitrack, wa man siya kabaw nga lugi siya 1,000 every month. Di jud na siya madato tawanan. Bisa pag 20 years, 30 years, kay negative man jud, di ba? Sa usa ka tuig, negative 12,000. Asa man na niya kuhaon? Of course, mangutang, di ba? So, lisod kayo. Unsaon man pagkuan? Unsaon man pag-usab? Actually, simple rin mga solusyon, pero lisod siya buhaton. Ang first is, reduce your expenses. So, atong paubsa na to expenses. Unsa may kasagaran expenses na to? Food, grocery, tuition, transpo, sa pa man, housing, kanang kuan, kanang Shopee. Ha? Di ba? Ansa pa man, kanang mga Netflix. Expense ba na? Oh, kanang masige Starbucks. Instead nga kanang mag-jeep, magkuan ka, kanang mag-grab, di ba? So muna yung mga expenses imong i-track. So mangita ka unsay wants ug needs ana ba? Imong i-separate. So example na sa ako katong na dawat ko sa akong new work, nibalhin ko kanang laing nga gym nga mahalon nga gym ba. Tag 2,000 ang buwan. Sus gato ma-afford rin na ako pag abot sa pila ka buwan, mura sakit naman sa bulsa. Wala na ba? So akong decide nga mo reduce ko sa akong expense is dili na sa ako mag-gym sa kanang mahalon ba. Ato lang sa ko sa balay ma-workout. So usa na sa pamaagi. Ano pa may laing nga way nga na reduce ako expense. Kuan kanang katong decide ko nga dili na sa ko patupi sa. Wala long hair karon. Di kay sa una man god katong bata ba ka kanang imong mama pa imong bayad sa mong tupi adto ka tag 30 na ba. Tag 40 nga tupi katong pagtrabaho na nako. Nakasuway na mo ko ng mga nindot nga barber ba. Kanang hiluton kani human na ba. Mahal biya na nya sa akong tupi sa una undercut dapat magpatupi ko twice a month.
So dako jud kay gasto. Ko, pwede mo nga di kong patupi sa kay para mo reduce ang gasto. So mo na taas akong buhok ron. So kamo ilista niyo expense dapat ang inyong buhaton ay uli ninyo assignment. Ilista ang inyong expenses per month up to 3 months. Kaya para makita nimo unsay mga nagbalik-balik nga expenses ba. So once nga malista nimo, i-reduce nimo ang dili necessary. Oh, kato giingon nimo kanang Shopee pang delete na. Kay ang kuan mo gud resulta na kana sige kag scroll madaka sa ads. Imbes wala ka nangitag butang ba. Kita ulo naka-sale wa napaksit na dayon. Escalator dayon. If naagi mo gusto paliton, ara pa mo download. Oh, ay sa mo pag scroll sa kuan. Sige, atoy ikuha na si Juan. Muna yung kuan status ganiya. Iyang gi-reduce ing expense. Ako delete na ko ang Shopee niya. Kuan, di lang sa ko mag Starbucks. Oh, nahimo na ko 8,000. Pila na yang kuan, sobra taga buwan. Oh, di ba? Goods na kayo. Sayo na kayang gibuhat, simple kay i-reduce yung expense. Na siya 24,000 per year. Na pa jela bro, what if di ko ganahan mo reduce ang expense kay ganahan jud ko mag Netflix, ganahan jud ko mag Shopee. Na ilay pa maagi ana. Increase your income. Unsa pa may pamaagi ana? O pwede ka mo ask o grace imong company. Pwede ka mo invest, pwede ka mag side hustle. O sigo ano bro, nag food panda siya. Ano ba ka side hustle? Si Kuya Jan, di ba? Nag move it siya after siyang work. So muna yung mga ways mo increase imong income. Unsa pa man? Start a small business. Upskill. So sa ako ang testimony, nag-work ko sa call center. Nya kuanto COVID ba niya, akong gibuhat para ma-increase akong income to is nag-upskill ko. Akong gikuan ba, naningkamot ko nga mo, maayo ko sa akong trabaho kay para mahatagan ko kuan raise. So simple ra kay na siya nga kuan, di ba? So if kamo dugay na mo na increasean, pwede ra mo mustorya sa manager nga, uy, increase ko bi, ano ba? Increase ko go. Di simple ra kay na. Unsa what is the worst that could happen? Balibaran mo, di ba? Di ba mo isisante kay nangayo kag raise? O nihatag kag kuan chance o ma-increasean pa di ka, o di ba? Paldo. O unsa pa man investment, kaning investment nakoy sa later part daghan kay mga investment choices. O unsa pa man start kag business. O mo nang baligyan ta mo kape igong man ani. Unsa pa man. Actually, ang kaning switch jobs mo ni usa sa pinaka dako ROI in terms of kanang increase ka. Kay sa unang panahon magod kuan maka i-reward ka for being loyal sa mong company. Karon is dili na jud siya enough para mabuhi pamilya ba ang kanang normal nga raise. So sa ako ang kuan testimony sa pag-switch na ko jobs, grabe kay ang blessing ni Lord. Kay sa akong previous job, iyang gi times 3 ang akong income. Akong sweldo ba ni times 3 ba. So bisan pag kapila ko ni nangay increase akong previous job, di jud ko kaabot ato nga kuan nga amount ba. So by simply switching jobs ni increase akong income. So ato ingnon si Juan, iyatong gibuhat. Nangayo sig increase yang amo. Di mo nito yang kuan original. Wala siya ni reduce sa expense. Una 15,000 na yung sweldo, pila na yung sobra taga buwan. O na siya 4,000. That's 48,000 per year. Diba? Simple kay nga kuan, pero lisod gyud siya buhaton. So ang inyo sang bantayan is lifestyle creep. Ina lifestyle creep. Unsa man ni siya? Kanang inigsako sa imong income, mudako sa imong lifestyle. Di ba? Isaka na kayo mong kuan, uy, 10,000 na ko sweldo, kuan ako mag-aircon ako pirmi. Ansa mapalit ko bago sapatos. Kay ano man, paldo naman. Bisag okay pa yung motor, palit ko kuan bagong motor kay kuan man ma-afford na nako. So, sayang kay ang kuan opportunity. So ato nun si Juan di increase siya. Pero iyang expense kini increase kay tungod sa lifestyle creep, di ba? So, instead nga makasave to siya ko, gamay na lang kayo. That's kuan, 1,000 per month na lang instead of katong ganiha 4,000, di ba? So muna inyong bantayan. Basta suldo mo ay mo pag huno nag-upgrade dayon. Oh, suod ang kuan 13th month, palit ni bago cellphone, di ba? Sayang kayo dapat kuan mo be wise with your kuan. Muna bantayan. So kaning kuan mo gud pag-track sa expenses, kaning personal finance, dili ni siya about numbers. It's about behavior. Kay bisan pag 150,000 imong sweldo. Pero imong expense 160,000. Ha? Madato na siya bisag 10 years magtrabaho? Di gyapon. O mas may pa 15,000 sweldo na kasi pa siya 4,000, di ba? Taga buwan.
So dili mo matter nga magandoy ka uy dakog sweldo pero dili ka kabaw mo handle, di ba? So muna inyong bantayan. Bro, what if bro, ako i-reduce ako expense, i-increase akong income. Di ba? Ako samot mas nindot. Ato si Juan iyang gi-reduce sa expense. Increase pa dyan yung sweldo. Dako na kaya kuan sobra siyang monthly nga kuan sweldo. So muna siya ang suggested budget ratio. So dapat inyo dyan ang i-ratio inyong kuan income. Suggested na rin siya, pwede rin ninyo kopyahon or i-adjust inyong gusto. Kani 60% para ni sa essentials jud na negotiable na siya. Kuan kanang unsa man na kuryente, tubig, tuition ana. 10% tithes. So depende rin nyo kung sundo na ninyo 10% savings. Yung if na mo yung utang, kanang 15% ibayad og advance yung utang. And then 5% para sa yung self guilt-free spending na siya. Kamo ganahan mo mag-kuan, mag-Starbucks yung 5%, okay ra kayo basta masud siya within the budget. So tingnon imong essentials 50% ra jud. O na kay sobra nga 10 nga imong butang kung asa nimo gusto. So ato nang i-discuss mayon nya. Ang next nato nga lesson sa Bible is emergency fund. Sa Genesis 41, kabawon mo man ni story ni Joseph, di ba? Nga gisave niya 20% sa ilang crops during the good years. So, unsa may lesson na dapat na mag-save for the rainy days. Kibaw mo sa Philippines, 64% of Filipino families cannot pay a 10,000 hospital bill without borrowing. Which is tragic siya paminaon. Kay usa ra ka emergency ang mahitabo para mo ma-setback sa mga finances, di ba? So, ingani ka importante ang emergency fund kay wa ka bahon siya mahitabo. Dili pa sabot nga ya kanang ato yung bago ka increase kanang nakakuha ba karon naka-sales kag daghan, feeling mo nga way maka kuan mo ba? Way makaduot nimo pero one accident, wala hurutan na mo gid kuan. Mabaligya imong sakyanan kay wa mo kailain mabayad sa hospital or sa imong balay baron ana ba. So muna siya. Ang suggested yun na is 3 to 6 months of your expense. So kato gani atong gitrack atong budget, di ba? Katong expense mo times 3 to nimo muna imong dapat i-set aside for emergency. So kato si Juan pilam to iha. 8,000 yung expense, pila may yang kuan, emergency fund dapat itigom. 24 for 3 months. So dapat niya tiguman. 6 months, 48. So, asa man na namo yung butang? Ang karon nauso na ang digital banks. Ibutang na nimo sa high yield savings account. Kaya ang mga traditional bank, pila may mga return sa normal nga savings. 0.01%. Butang ka og 10,000 dito, after 1 year, hatagan na kag 6 pesos. Di ba? Karon, pabor na kay ang karon generation kay daghan na digital banks nga taas kay return, di ba? Tarawa. 3.5 up to 5%. So, mag-research mo si gananyo, pero personally ako gigamit ani is kuan, Go Time Bank. Di ba? Dako kay siya compared sa kanang traditional nga bank, nya lisod pa jigin mo withdraw. So, kana emergency fund mo, di na mo ilabtan, nagtubo pa dyan ang kwarta, di ba? So, muna siya, and, muna siyang kuhan difference. Sa traditional bank, 0.1, natagan na kag 62 pesos, if na kay 50,000 nga ibutang dito, for 1 year. Ibutang ni mo kuhan, digital bank, after 1 year, na kay 2,000, wala mo hilabti, nagtubo ra. Di ba? So, muna siya ang usa sa mga technique for saving. Another tip is treat your savings like your bills. So, inigsuod sa mong kuan sweldo, unsa may buhaton sa Pinoy, inigsuod sa sweldo, bayad sa kuan expense, gasto niya unsay mabilin, save. Unsa may mahitabo mabilin 100 pesos ana na lang. So dapat ang imong buhaton, i-treat nimo imong savings as bills nga dapat inigsuod sa sweldo, malahi dyan na siya dito. Unya na kamo gasto after sa expense og save. So ang way ana para di ka matintal is automation. Nana sa mga apps nga nigsuod sa imong sweldo, automatic mo deduct mo balhin sa imong savings account. Para di na ka matintal og gasto. So gusto mo ma-explore naron na sa YouTube. So unsa may mga considered emergencies nga pwede nimo mailabtan yung emergency fund? Unsa may mating na to?
Ha? Kanang hospital, lahi po na siya. Pero kanang mga minor, pareha to ganyan, 10,000 nga bill, okay, emergency. Sa pa man, pareha katong kadadi ganyan, nga naberya siya. Di ba? Pila gud ang tuwing to, 4,500. Imagine, wala kay galahi ato. O, tukmod kasi mong kuan, sa kina na to. Di ba? So, unsa pa may emergency, kanang maputlan mong tubo sa inyo ha. O, need nga na mo ayo. Di ba, naan mo yung makuot na yun ba, instead nga mangutang mo. Kaya kanang mangutang mo, another setback na sana sa inyo ha. Kaya dako kayo og increase. So kato ganyan nga hospitalization, importante nga na mo yung insurance. Dili man na siya nga madasi mo emergency fund mo. Kana ma-admit ka pila gud na ka 100,000 gud, di ba? Kato si Juan, 6 months niya 48,000, ma-hospital siya. Enough to di. Dili. Ang per day pala kato, na. Abot ta kagkuan. So daghang ta mga insurance agent ni, doon lang sila ikuman, pero especially if breadwinner mo, dapat na dyan mo insurance yun. Nya, masindot kung makuha mo kanang batanon pa mo kay barato pa man. So, muna siya to protect your kuan ba, sa mga loved ones ba? Nga, di sa yung palabuan ay one another. Kani sa main misconception nga kanang credit card is your emergency fund, dili na siya sakto. If mag-think ka na, di na makagana mag-save. Nabito kay credit card, pwede rin for emergency. Nga naman, unsa may nakagrabe na, muna ang next nga lesson sa Bible. Kaning debt. Proverbs 22:7. Basahon na to dungan. A borrower is slave to a lender. Sige, atong basahon balik para masudyo to sa utok ba. A borrower is slave to a lender. Muna giingon sa Bible. Ang Bible wala siya nisulti nga bad mangutang. Pero nisulti siya nga it's not a good thing. Dili na siya sala ang mangutang, pero it's not a good thing. Kaya nga naman, muunay, silent wealth killer sa ato ang finances. Karon nga era, credit card debt in the Philippines at critical risk exceeds 4 months of average income. Imagine na. Si mong sweldo, ato yun kato si Juan, 15,000, times 4, pila na? 60,000 yung utang. Muna average sa mga kanang working Pinoy. Nga naman, wala mo na educate, gamay rin kay financial literacy, gatuos lang ka ng credit card is free money. Di ba? Sa unang panahon, lisod ka mangutang mag-fill up pa kag form, adto ka sa bangko. Karon, bisag sa akong phone, karon dayon, magbaro ko, makakuha og 10,000 utang sa mga apps. Nga na, grabe, kanang 100, sa pa may mga apps, tag-as kay mga interest rate. Di ba? So, nga na, grabe ang temptation nga mangutang ba? Kaya nga naman, di man ta prepared, wala man ta nag-track sa itong finances. So, unsa man kaning credit card. The minimum payment trap. Di ba, mabayad mo credit card, inyong bayaran is minimum ra. Okay, gamay ra ni, okay ra ning minimum. Pero wala sila nag-calculate, unsa ka, dako ang tubo sa ilang giutang if minimum ra ilang gibayaran. So, ato si Juan, ang utang siya 60,000. Okay, pala siya bagong iPhone. Ang average nga credit card ron rate is 46%. So itong gamiton 36 lang para conservative. Ang minimum payment nga require siyang credit card 5% ra taga buwan. Ma-afford ra niya 5%, pila ra guna. Unsa may tabo? Amo ta makita mo pero sa first month ang bayron niya 3,000 ra. Malipay jud siya kay nana siya iPhone 3,000 ra nga gibayaran sa first month. Pero unsa may nahitabo jud siyang 3,000 sa kuan. Ang 1,800 ana sa interest pa dong. Ang iyang gibayaran siya principal 1,200. So meaning gamay ra kay na reduce sa iyang total giutang padung sa interest tanan. Pila man siya katuig antud mahuman siya bayad. 7 years para mahuman siya bayad if minimum ra iyang bayaran. Para sa iPhone, di ba? By 7 years na siguro iPhone 20 siguro. Outdated na mo kuan gipalit. 86 months para lang sa kuan utang. Iyang interest gibayaran mas dako pa siyang giutang. Dibayad siya 70,000 para sa interest. Kana 70,000, pwede na na-vacation nimo. Pwede na nag-emergency fund nimo. Pwede na nag-invest nimo ang 70,000. Di ba? Ang total niya, gibayaran 130,000. Iyang giutang niya 60,000. So muna inyong bantayan kay, usahay mo ko, dali ra kay matintal. Sa mo padadaan ka credit card? Ang video nagpadaan og credit card. Kaya ba kag isiuna ni Kuan? Mami, i-activate na nak, kaya itong gamiton. Bahala ka dre.
Antod karon ay activate pila na to 5 years na to song parador wa dyan ko labti. Kay kabaw man ko anong mo spend mo kog money nga wala na ko karon, di ba? So muna as attendant kabaw siya kan mga public teachers daw. Muna usa sa mga biktima sa utang daw. Kay daghan kay muduol nila ba? Di ba? Di ba? Nya of course if wala ka gatuo ka nga free money ng kuan kanang credit card kanang utang magasto jud ka mahug jud ka mo nang karon daghan kay lubong sa utang sa mga Pinoy. Kay sila kabaw nga dako di ka ng interest magtubo din na. So another thing sa day, di dyan ako i-suggest nga mangutang mo para mo start og business or investment. Kaya nga naman kanang tubo sa inyong investment gamay ra kana kumpara sa interest niyo utang. Ang regular tubo sa investment ron across stock market, tanan, business, naranas mga 10 to 15%. Pero ang tubo sa mga utang 46%. Bisang pag ginansya ka pirmi, lugi mo ka sa interest nga tubo, di ba? So, careful mo na dapat tiguman na niyo if ganahan mo kapital. Yan nasa nimo ingon nga nay good debt or bad debt. Ingnan mo if lubong na gyud sa utang wa jay good debt. So, kuan na i-resolve sa na ninyo. Unsa man na nga para makagawas ta ani. Instead nga mo bayad kag minimum, imong dungagan ang imong bayaran per month. So na chart diri minimum plus 1,000. Bisag 1,000 ra yung idungag per month. Dako na ka siyang ma-save. Imbes 7 years siya magbayad, 3 years na lang. Di ba? Ang na-save niya sa interest, 30,000. So masamot if mas dako agi bayad. So if na may credit card ganahan mo makagawasan ng utang, i-advance niyo pay ang inyong extra ng kwarta. So muna siya, bisag 500 or 1,000 per month lang dako na kay naguan. Makagawas jud mo sa utang. Kani, muna siya ways to pay off debt. Mga strategies na siya nga para makaligawas mo sa utang. So if ganahan mo ani pili ra mo ning duha. Ang first is debt snowball. Unsa man na? Focus on paying off the smallest debt first. So ang pinakagamay amount muna una nung bayaran, then move on to the second largest. Unsa may advantage na psychological win. Kaya naman if makabayin na kasi mo utang, muwagtang na to kato pinakagamay. Purag gamay na lang utang ni bilin. So move on na siya sa next. Masayon siya i-start and mo build siya momentum. Ang cons lang niya is di siya efficient kay nga naman ang dugay man mo gibayaran ang katong tag-as kay interest. So meaning mas dako to siya tubo. Oh. Ari ka sa debt avalanche, siya opposite. Focus on paying off the highest interest rate. So bahala pila amount na to pinakataas og interest rate mo to imong unang bayaran. Ang pros niya more efficient, faster debt payoff, nya makasave kag mas dako. So unsa man ni gaanda mo quiz? Sige, si Juan gusto siya magamit sa debt snowball method. Muna iya mga utang. Unsa may unang bayaran niya ni? 5,000, sakto. Ni sunod? 15,000 credit card. And last? 90,000 sa iyang sakinan. So muna siya debt snowball kung ang pinaka-lowest nga amount. So sa debt avalanche method, unsa may unahon niya? Dili. Ang highest interest rate man, unsa may highest interest? Credit card. So unahon niya bayad yung credit card kay mo may pinakadakog tubo. Sunod, iyang sakyanan. Last, kani. So kuan na, every month bayaran niya po niya. Pero if na siya extra, atod niyang ibutang sa katong kuan. Highest interest. Dili niya ipalit og kuan. Sapatos bag-o. Next. Kani. Muna siya pinaka-important nga lesson why. Katong first part nga gitalk, para ra to ma-protect imong self nga mapobre. Pero bisag unsa ka na mo save di ka mandato. Gusto ko mo tubo imong kwarta, invest diga. Muna giingon sa Matthew 25:14, parable of the talents. Familiar ta na, di ba? Gi-explain na sana. So muna siya statistics. The reality of Filipino money habits. Only 2% sa whole Philippines ang invested sa stock market. Meanwhile, over 50% sa mga Pinoy na ay account sa online gambling. Diba? Meaning, na dyan kwarta ang Pinoy. Pero asa man lang ibutang? Ari ibutang sa loto, sa kuan, scatter, diba? So meaning, wala kayo sila na-educate ba? Unsa ang paggamit silang kwarta, unsa ang pag-invest ba? Which is really sad to see. So, gamay nga rules, if ganahan mo invest mo ni golden rule jud. First, basahan na to. Only
money you're okay to lose. So, invest ang kwarta nga okay ra nang mawa nimo. Example, nakay Gmail, na nakay rent next month 8,000. Kanang Gmail ihurot mo invest di. Dili nga naman. Kina makibero nun. So dili na nimo i-invest imong kwarta nga kailangan nimo. So pila i-invest nimo katurang 2,000. So okay ra ka bisag mga pilde ka sa mong invest. Okay ra kay nabayra man nimo rent. So mo keep in mind. Next is don't invest kani jud siya. Daghan kayo og mga business ron nga ang mga tao wasla ka baon sa na inigsuod nila, malugi sila, mo reklamo dayon nga scam, di ba? So importante dyan nga research. Kita daghan kitag time nga ma-spend sa atong phone. Instead nga mag-TikTok ta bisag 1 hour lang gud research mo. Unsay investment nga ni kuan ni so yung una ba nga interested mo ba? So mag-research mo kay para kabaw mo unsay kuan ana laro ana. So kani mo na siya ang types of investments nga pwede nimo masudlan. Actually daghan pa ni pero mura ni mga common. First, Pag-ibig MP2. Kuan ni siya kanang savings account sa Pag-ibig nga 5 years ang maturity. Nya taas siya kuan returns lately mga 7 to 8% which is dako na kay na siya. Sunod, stocks, stock market. Sunod kanang mga ETF, nasa mga bonds, ang kaning bonds mahug nga nagpautang ka sa government or business. Nya ang returns niya is fixed interest. Next, business. Pwede ka mag-start business para mutubo imong kwarta. And then next is REITs. Kanang REITs, mura siya sumkuan, combination sa real estate o stock. So, kanang real estate, manggod karon mahal kayo. Para mo invest kag real estate ba? Mupalit ka para imong i-rent out, mahal kayo ang kapital. So, if wala kay dakong kwarta, arin lang ka sa REITs, kay kuan siya, mura siya stock, gamay ra ang kapital kailangan ba? Hatagan ka og dividends every quarter. Kay kuha man na, buy low man na dapat muhatag sila dividends. And then, another thing is, know your risk appetite. Na mga low risk, low reward nga investment, medium risk, medium reward, o high risk, high reward. Kung saan ang mga low risk, low reward, katong digital banks, nga mga 5%, 3% nga returns. Of course, safe dito kay, kuha man, insured man siya sa bangko. Taga kag 1 million dito, bahalag ma-close ang bangko, mabalik ang 1 million nimo. Ni medium risk reward mo ning mga business ana. So dili tanan investment nga sure jud nga ginansya ka. If nagi mo sulti nimo, so dani nga business kay sure mo mutubo jud mo kwarta. Kana kuya kay tanan. Kay bisan ang business according to studies 80% sa mga business manarado jud sila after pila ka years. Gamay ra ang magsilbi. Di ba daghang kita mga negosyante diri? Mga negosyante isa kamot. Kaya pangutan-a sila if kana ilang business karon mo na ilang business pag start jud. Di ba? Dili na. Kaya nga naman, ang kana business, mukuhaan dyan, na-risk yapon ba? So, if ganahan ka nga, mo-risk ka na, okay rin yapon. Kaning high risk, high reward, kanisad ng kuhan, kuyaw. Dako ay chance, makuha, ma-zero yung kwarta, dako sige chance, mapaldo ka. Unsa man na, kanang kuhan, kanang trading, di ba? According to statistics, mga 98% ana kay lugi jud. Unsa pa man, crypto, grabe ka naka-volatile, paksit yung kwarta na. Ansa pa may high risk, high reward. Ang kanang sugal, sure juga pilde na. So, depende ra na. Unsay i-research ninyo, unsay gusto ninyo, unsay risk appetite. So, unsa ko mapagtubo sa kwarta through investing? Pangutanon ta mo. Do you believe that the half of 1 million is 405,000? Tinuod na di? Dili? Sure jud? Kasi mo agree ni? Ha? Dili siya tinuod? Let me introduce to you the 8th wonder of the world. Sama na. Basahan na ito tanan? Compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. So, muna siya ang power of compounding interest if mo invest ka. So, gaano to example si Juan na, ni-invest si Juan. Uhog siya og 6,000 per month siyang sweldo. Ang average return rate ron sa stock market is around 8 to 10. So ato lang butang 8. 8% per year mutubo yung kwarta. Ang iyang goal maabot siya 1 million. Pila ka years before siya maabot 1 million. According to sa calculation, 9 years, 9.5 years.
para maabot siya og 1 million. By halfway siyang investment, abot niya og 405,000, hapit na siya, katunga na siya para maabot og 1 million. Nga naman mo compound ba niya invest? Muna siya ang chart. Kita mo na yung blue? Muna ang hulog per month 6,000. Ang kanang green muna ang interest sa iyang kwarta. So kita mo nga di mo makita ang green sa first nga tuig. Kay gamay pa man. Ito nagkadako, ang interest niya nagtubo sad. Until dako na kay ang interest earned. After 9 years, 252,000 yung interest lang siyang hug. By year 8, mas dako pang interest kasi yung gihug. Yung interest na mga 6,050 pesos lang. So gaan ta mo example, unsa ka grabe ang kangkuan, compounding interest. Si Juan og si Pedro. Pareha sila. Bag-ora sila nag-graduate, pareha sila trabaho. 20,000. Nagsabo sila, kaya nag-appeal man sila nga to, uy, invest ta. Kay mo to'y giingon sa atong janitor sa GP. Oh. Invest sa stock market, 8,000, ay 6,000, ang rate, 8%. So, pag age 21, of course, wala pa sila kwarta, kay mo pag-start lang trabaho. So, 9 years para makaabot sila 1 million, di ba? Katong itanaw. So, by age 13, silang duha na 1 million. Si Pedro, uy, nana ko yung 1 million, palit ang bagong sakyanan, bi. Balhin tag kuan, mas dako nga balay, palit tag sapatos. Tanan pamilya niya, yung ipalit tag iPhone, asang iro. Ang sinitabo. Nahurot niya 1 million, iyang gigasto. Nya siya, of course, kabaw na siya nga putubo siya kwarta, ganahan siya maabot og 1 million balik. Pila niyang edad if mo invest siya balik? 39 na. So by 39 na siya 1 million. Kaya kabaw naman siya mutigom. Pero si Juan, di-practice man siya uguan. Kanang delay gratification ba? Wala niya gigasto yung kwarta. Uy, nahanap itong janitor sa JP nga mo compound yung kwarta if di na ko ilabtan. So iya ra gyapon gi-invest iyang 1 million. When do you think iya ma-earn iyang sunod nga million? 9 years? Ha? Ang sunod nga million maabot 5 years later. Di ba? So si Pedro 39 naman, pag igabot niya 39, ang sunod million niya maabot apod. Di ba? So parehas like edad, pero si Juan labaw na siya 2 million kay ano man iya ra mag-invest niya kwarta o man niya gikuan, gipa-compound man niya. Sunod inig age kuan, di ba 5 years man para sa ikaduha nga million. Siya maabot siya 2 million by age 44. Si Juan tungod kay iya ra gyud gi-compound niya ang kwarta. Abot na siya 5 million by age 44. So, kita niyo yung difference sa kuan, compounding interest. Parehas lang edad, parehas lang kuan, pero wa man niya gilabdan niyang investment, itubo dyan mayo. So, muna siya ang chart. Ang first million mo, 9 years. Sunod is 5 years, 3 years, 2 years, 2 years. So, conservative kaya na siya ang calculation, ha? Kay 8% rin eh. Ako, na-invest ko sa stock market 2024 to 2025. Akong return sa to is 16%. O, apil na ng mga losses. Nam risk involved. So, apil sa losses, naka-return ko og 16%. So, pwede po dyan nga mas madali. Nga, sobra pa sa 8. Di ba? Amen? Next lesson is i-diversify. So, Ecclesiastes 11:2. Basahan na ito tanan. Invest in? Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. So, aragi ka ng saying, don't put your eggs in one basket. Kaya if mahug yung basket, mabuak yung itlog. Di ba? Katong itlog na nasa basket ba? Di ba? So, importante nga mo diversify kasi investment nimo. So, kabaw na ka mo invest, dili sa kay puro ra ka, inisod nimo stock market, puro ra ka Jollibee. O what if nga mo crash di ang food market? O paksit mo kwarta. So, invest ka stock market, i-diversify nimo. O, ari ka sa Meralco, o, para electrical sector, ari ka sa mga banks. Diba? Pero, lahi-lahi ba? If na mo crash nga industry, dili mahurot yung kwarta. O, invest ka, puro sa ka business. O, what if malugi mo business, diba? O, buwak mo itlog. Ano pa man? So, importante kayo nga, mo diversify ka. Imong ikuan ba? Ano sa risk appetite nimo? So, ari ka sa MP2, kay low risk. Nya, butang nimo uban sa kuan, stock market. Butang nimo sa kuan. So, research na dyan na siya. Next, muna siya usasad sa importante.
tithes, giving back. 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Now, muna siya common misconception kay most of Christians nagtuo sila nga required gyapon ning tithes sa ato nga salvation issue ang tithes ba nga dapat mo tithes jiga if Kristiyano ka, which is yes and no siya. O tanang Kristiyano dapat dita mohatag, pero dili siya ingon nga by law mohatag dita. Kaya ang giingon sa Ginoo, hatag sa unsay naa sa mo kasing-kasing. Kay if himuon mo guni mo og nga dapat jiga mohatag, himuon mo mandatory, di naman na cheerful giver, mahugma kag napugos ta kag hatag, di ba? So importante kini nga mo-give back ta. Kaya according to, actually na-study ni sa US, wala na ko kita if na-study ni sa Pinas, pero napaday sa Luke 6, pero ato i-skip diri. Nagkuan sila, nag-research sila 30,000 kabuk tao dito. Each nila nga nihatag og $100 nga pag-abot sa next year nabalik nila $375. So ni-return sila og 275% sa ilang net worth according to studies . So meaning sakto jud din nga if muhatag ka, i-bless ka ni Lord. Pero mo to ko giingon ganiha nga dili ka muhatag para i-bless. Muhatag ka kay blessed na ka. So importante ka to sa akong suggested nga budget ratio, ako jud gibutang tithes ito. Kay sa akong testimony lang nakaingon jud kong tinuod jud ang promises ni Lord ba. Kay ever since before pa ko nag-work jud naanad ako hatag gani. Kanang nakoy kana stipend sa hakot, ako ihatag usay ni daddy panggas. Kay siya mohatod na mo. Ako ihatag murag na-train akong kuan ba. Akong self nga mohatag. So pagtrabaho nako sa household ato at that time, ako'y pinakagamay sweldo. Akong kuya nagtrabaho, akong duha ka mangho nagtrabaho. Call center po, pero ako'y sa among upat, ako'y pinakagamay sweldo. Pero despite that, murag ako ra ang consistent nga mohatag gyapon ba og tithes. Nya katusad nga actually nadiri ang kuan ang lista nako. Gatrack na ko sa expenses jud ever since karon kay sa spreadsheet naman, pero karon nagsuwat jud ko sa una tong basahon be. Na jud diri gisuwat na nako. Ang daddy 3,000. Ang daddy 2,000, ay mami 2,000, o di ba? Every month si mami mo ingon siya nga okay hatag niya gabi. Nakalista diri. Unsa pa may expense ako sa una? Napay ice cream, ice cream. Na pizza diri 2021. June 1. Unsa pa may palit nako? Palit pog limpo. Unsa may palit nako diri? Grabe ha. Ako gihatag before is more than 50% sa ko sweldo akong gihatag. So, unsa pa may lain diri? Shopee. Kuan shabu. Duha ka buok. Dede shabu-shabu day. Ibong sa taon. Duha ka shabu man nga upat mo tong gipalit. Bitaw so ang testimony na kabot tithes is naghatag ko pero ako gi-expect nga kuan ba? Nga i-bless ko ni Lord kini hatag ko. Nihatag law kay siya may naghatag ani nga work. And naabot ang time nga COVID man do. Nga pabalik ko na mitanan sa office kay man naman ang lockdown. Nya para makabalik ka sa office need ka og vaccine. Vaccine card. Nya ako di mo ganang pa vaccine. So una to ila ko na promote mo kato, ila kong gibalik og agent kay dapat lagi pa vaccine ka. Nya wadyo ko ni kuan ba. Antod ako sa pinakalas nga batch nga work from home. Naabot ko dito nga batch ba. Ang ending wadyo ko lang choice ni resign jud ko. Nya moto na nang-apply ko work 1 year kapin dito si Ate Kim ka-relate dyan na ni nga digitally mga apply work ba. Nya kuyaw kay to kay gi-screenshot pa to nako nga usa sa mga requirements para madawat ka is na kay vaccination card. Kuyaw wa ma-apply ni requirements so una mga diploma ra to, experience ko vaccine card kuyaw wa gud ani. So wala jud ko nadawat, daghan na kay ko gi-apply 100 plus na to. O gi-applyan. And then one day nag-send mga links si Vine nako, tabang siya kuan kanang mga virtual assistant, daghan mo nga links. Ni-apply ko pag December sa kanang kumpanya na ko ron. Pag-apply na ko, hagbong ko. Wa ko nadawat.
So, okay ra to. Kay, naanad na ko ba? Anad ako siga reject gani. After pila ka months, ni-email sila balik. So, uy, pwede ka mo apply balik. Take ani nga test. Sus, pag-take na, praise the Lord. Hagbong na po balik. Hagbong na po ko. Imagine na, guna, same company, hagbong na po ko. Ako, DJ ni para ako alert. Pero actually, ganahan, di ko ato ba, kay work from home dyan, ano ba, di kailang vaccine. Buti to kung ang requirement ako, di kailang vaccine, okay na di ko na. Naabot siguro sa time nga, desperate na kay ko to. Nga, mudawat ako sa bisig unsay trabaho nga, mudawat ako, ano ba? Naiusa nga nidawat ako, call center gihapon, nga mas low pa sa akong sweldo before. On-site pa dyan. Ano ko, mas worse man sa akong kuhan, position before niya. To sa ka-desperate ako ba akong gidawat? Pero praise the Lord kayo, before ko na dawat dito, nga igot na dyan kumato sa site, ni-email balik ng kanong company. Siya, uy, another chance, take na po daan ni. Moto, pag take na ko, praise the Lord, hagbong, di ba daw napasar na dyan ko, praise the Lord. Ang lesson ako ato is, nadawat ko sa company, dili tungod kay may lucky kay ko. Nga uy, may nito kay akong skills, nga naman, hagbong ko kadaghan. Akong experience sa work ato is 1 year and 11 months. Ang required nila is 2 years. Dapat naka 2 years experience. Pagdawat ko na ko sa training, ako mga kauban nito, 18 years na sa work, 12 years na sa work, 15 years. Ako, 1 year in kuan, nabot mo ko diri. So meaning, gi-bless you ko the Lord, amen? So, katong gingon nga, ang katong sweldo ato nga rate is 3 times sa akong previous work. So, unsa may connection na sa tithes, kay, decide ko, Lord, ikay nagbutang na ko diri. So, ang first sweldo na ako yung offer ni Lord. So, wala ko niingon yung buhaton sa ninyo. Pero ako ara tong personal conviction ba, nga ihatag na ko ni Lord. Yung naman, siya may nagbutang na ko nga position. Amen? So, hapit ako human, gamay na lang slides. Muna siya usa sa mga final lesson. Don't pray for financial freedom. Sige, basa ito balik. Don't pray for financial freedom. Buka na sa'yo pagsuwat, bro. Nga di man ta mo pray for financial freedom. Kaya dapat ito i-pray is financial responsibility. Why? Kaya bisa pag i-financial free ka ni Lord, ato yung non, ugma na kay 1 million. Bayaran ni mo utang, 1 million. Actually, moingon kong 100% ato tanan, pila ka years, balik rin po utang. Why? Kaya wala mo tani, tuon sa principles nga gitudlo sa Bible. Di man ta kabaw, ang kanang earning money o paghandle og money, that's 2 different skills. Bahalag may ka mangita kwarta, pero di ka kabaw mo kupot sa kwarta. Wala, gyapon. Pila ka buok, lotto winner, nga kaabot sa billion silang kwarta. After pila ka years, pobre sila. Nga mas pobre pa sila before sila nadaog sa lotto. Di ba? So, imagine na mo, ikaw bro, Uncle Willie. Ito na si Jam Jam, kay 15 years old pa siya. Ikaw dato, kay kastanan, maka-afford ka tanan sa kinan. Ningon si Jam Jam, 15 years old pa siya. Pa, ini-birthday na ko, ganahan ko bag-o nga sa kinan, expander. Ikaw, maka-afford, makahatagan mo di. Dili, nga naman. Ha? Dili, sad, 15 years old pa man siya. Di ka po siya kabaw mo drive, di ba? Kibaw ka, ifatagan mo siya sakyanan at 15 years old, kay afford ni mo, kibaw ka nga maksidente dyan siya, di ko siya kabaw mo drive. Di ba? So same na sa nang kita, sige tag-ampo sa Ginoo ba, Lord, i-bless ko Lord, gaay ko financial freedom. Yang Ginoo, mas kabaw pa nato tanan. Kabaw siya, bisa katagan pa ka 1 million diha dayon. Kabaw siya, unsay may tabo para nimo, di ba? So, dili dito mo pray for financial freedom, dapat dili mo pray ta for financial responsibility. So, intercessory, ato na usbo na itong kuha na, prayer. Pray ta ani kay para kabaw ta mo handol. Diba? So, quick recap muna siya. First, track your expenses. Sunod, build emergency fund. Katulo, bayaran ang utang. Next, invest, diversify, and then give back. So, muna siya ang suggested budget ratio. Kamu rin bahala na. Control your money before it controls you. To God be the glory. Amen.